Hello! In this video, pakita namin sa inyo how to open new trading account and how to download MT5. So, pati na rin ng how to link it. So, go to the link na binigay namin sa message namin sa inyo. Click nyo lang yon. Then, after you click, makita dito, mayroon siyang form. So, fill upan nyo lang yung Philippines, tapos yung email nyo, tapos yung password nyo na rin. So, make it sure active yung email ninyo. At saka yung password naman, may mga guidelines sila sa baba. So, make it sure guys na yung password nyo is naayon dun sa guidelines nila. May mga hinihingi sila na character, like that. So, fill upan nyo lang and then click nyo to open a live account. Alright? Then from there, lalabas itong personal information mo. So what you will do with this one, fill up mo lang yung personal information mo, yung name mo, yung personal details mo, i-fill up mo lang dyan. Guys, make it sure na yung nilagay mo is legit kasi pag verify mo, hihingian kanila ng ID. And then after that, next mo lang. So, yan lalabas. So, ito guys, ito na yung create account. Click mo lang itong MetaTrader 5. Not MetaTrader 4, MetaTrader 5. Tapos, ito na yung gawa tayo ng account. Tapos, yung standard, i-click mo yung standard. Tapos, after standard, so, click mo lang sa baba yung USD. Yun yung main natin na and then submit mo lang. Click and then submit mo lang. Alright? So, malapit na tayo guys. Congratulations, you're almost ready to trade. So, yung goal natin dito guys is mag-start ka sa trade. So, you can deposit now but ang goal natin dito is demo lang muna. So, wag munang mag-deposit kapag ka hindi pa ready, hindi pa nakapag-try sa demo. So, ang gagawin natin guys, mag-open tayo ng demo. Pwede ka ring mag-proceed to verification sa ID but that would be later on na if ready na kayo. So to open this one guys, nasa email ninyo. So kung titingnan nyo dito guys, makikita natin dito guys na yung account mo, ito yung live account mo at saka ito din sa baba yung ito live account. So account, home account, tapos account. So makita mo dito, meron siyang live and then meron din siyang demo. So you can click live kung ibig sabihin yan guys, mag-capital ka na and then you can click demo, ibig sabihin mag-practice ka na. For now, gawa tayong demo, click MT5 and then after that, open demo account. So follow nyo lang ito guys. Again, lagay natin MT5 or MetaTrader 5. Wag MetaTrader 4, we suggest MetaTrader 5. Yun yung i-click ninyo. Click nyo lang yan, parang i-check nyo lang. Tapos standard again, tapos USD. And then gawa ka ni magkano yung leverage mo guys. I suggest dito guys is mas ano lang, conservative lang muna. So for this one, example natin dito guys sa leverage is lagay natin is 100 is to 1. And then 1,000 USD para realistic siya. So mas maganda kasi yung realistic para parang i-feel mo talaga or i-treat mo talaga na pera mo. Alright? Tapos click mo dito submit. Okay. And then after that, so mayroon ka ng account actually. So saan yung account mo? Mag-email sila sa inyo. Pero minsan guys, it take minutes bago makadating yung email. So, and then gawa tayo guys ng accounts, download tayo ng MT5. So search mo sa Play Store yung MetaTrader 5 or MT5. Tapos install mo lang itong logo, install mo lang. So once you install it, dito kasi tayo magti-trade. Ito yung universal or standard na na platform. So after you download, hanapin mo sa cellphone mo itong logo, click mo lang itong MT5. Alright?
And then, gagawin mo guys, i-link natin si VT Markets, yung account na ginawa natin dito sa MT5. Remember guys, iba si VT Market. Si VT Market is broker. And then, si MT5 naman, siya yung trading platform. So, ililink natin itong account mo sa VT Markets rather, papunta sa MT5. So, punta tayo din sa MT5. Pero, saan mo kunin yun? Dito naman in case if you want to verify kapag ka mag-fund ka. Okay? And then kapag ka, ibig mag-fund guys, yun na yung mag-capital ka na. But demo muna tayo guys, practice muna. So, go to search guys, search broker. Okay? So, nag-download tayo ng MT5, dito natin i-open. After we open, i-search, hanapin natin yung broker natin guys. So, ang broker natin na ginamit dito is VT Markets. Maganda yung VT Markets guys kasi user-friendly. So, you need to search her VT Markets. Okay. Spell out mo talaga para lumabas siya. So, VT Markets. So, you need to, para mag-refresh din siya. Kasi dito minsan yung mali eh. Pagka hindi na-refresh, hindi mo makita. So, kailangan mo i-type talaga. Example, ibang broker, Light Finance. So, i-type mo talaga siya para mag-refresh siya. But for this example, guys, gagawin natin VT Markets. Okay? So, VT Markets yung type natin. Yung login mo, iba yung login na ginawa mo kanina sa pag-open account. Iba naman yung traders login mo or MT5 login mo. So, ang login mo, guys, eto, dalawang account kasi dito, demo at saka live account. So, in case live account ka, click mo ito. In case naman demo, click mo rin ito. So, saan mo makukuha yung login at password mo, guys? Si VT Markets kasi nag-email sila. So, tingnan nyo sa email, guys, kung nakalagay. Minsan, medyo makuligamay yung email. Pero don't worry, nag-email naman sila sa inyo. So, sa email, doon mo makukuha yung login mo. Halimbawa, ito yung email ko. Search mo lang VT Markets. Hanapin mo yung demo. Hanapin mo yung demo. For this example, wala akong demo kasi live account ako. So, ipakita ko lang kung ano yung login at saka password. But VT Markets demo, hanapin mo VT Markets demo. Okay? So, ito naman yung nasa email ko kasi yan ang ilagay natin dito. Okay? So, doon ito galing sa email ko, nilagay ko lang dito. At saka yung password guys, make it sure na tama yung password. So kung pwede mong i-copy paste, mas maganda kasi sa password kasi dapat kung capital capital, pag small letter tapos may mga characters. Si dito rin kadalasan nagkamali yung mga ano natin yung sa pag-login sa password. So copy paste mo lang yung sa email mo. So this time, lagay natin yung password natin dito. Alright? There. So, figuring out the right, yung tama talaga na password na nalagay natin. Alright? So, after that, okay, click mo lang natin yung login sa baba. Okay. Connecting. Kapag ka not connecting, ibig sabihin po mali yung user login at saka password. Ulitin ko po, kapag ka not connecting or not connected, mali yung password at saka login. So dito na guys, ito na yung yung account mo. So nakita na yung account mo sa VT Markets. Ito yung ginawa mo kanina. Okay? So saan yung login mo kinuha guys? Dun sa email mo. Hanapin mo VT Markets email ha. Okay, so ito na yung account mo. Pwede ka nang mag-trade dito guys. So ito yung history last week. Kung titingnan mo, wala pang laman. Itong trade sa gitna, ito na yung mga existing trades na makikita mo. Alright? And then, click mo rin yung chart. Ito din yung mga, kung ano yung takbo ng price. And quotation naman, dito tayo mag-trade. So, ito yung default na nilagay nila. Ang gagawin natin dito, papalitan natin dito yung mga currency na iti-trade natin. So, delete mo natin yung mga existing. This is what we do. No? Click delete sa taas and then uncheck mo lang lahat yun kasi hindi naman tayo mag-trade na ganyan. So, yon delete. And then, may natirang isa but don't worry.
So, add tayo ng pairs, guys. I-search lang natin yung sa ano sa yung plus button kanina. Add pairs and then yes, click natin. Halimbawa, gold tayo. So, XAU, XAU, USD. XAU, USD. So, ito na. SEU, USD or halimbawa, ito naman. Euro USD. So may nakalagay na VIP, yun yung i-click mo. Ang VIP, ito yung demo account. Pag hindi demo, wala na nakalagay na VIP. So plus again, ito lang yung plus and then dun tayo lalagay ng mga tinatawag natin ng mga major pairs. So dito for example lang nilagay natin GBP, GPY. Alright? So marami na. So dito tayo magti-trade guys sa mga account na ito or pairs na ito. Okay. So, mayroon tayong separate meaning actually dito yung sa step 2 talaga. Tingnan nyo dun sa step 2 dun kung paano mag-execute ng trade. But for this one, pakita lang natin sa inyo yung paano mag-execute ng trade. Click mo lang yung yung pair, parang soft touch lang yung pair or long press pair that lalabas dito yung new order. So, pag new order, guys, dito ka magba-buy or sell. Nakita nyo sa baba, may nakalagay buy or sell. Yun ang i-click mo. O, halimbawa, buy, click mo yung buy. So, ito na. So, halimbawa naman, order tayo ulit. Halimbawa naman, pag sell, click mo rin sell na ito. Okay, done. Tapos na. So, saan yun? Nakita natin ito sa gitna. Ito na yung existing trade mo. May isang buy at may isang sell. Okay? So, ito naman guys, kailangan natin i-modify. Halimbawa, ito na yung chart, no? Ito na yung, dito tayo titingnan kung ano yung takbo ng market. So, yung candle, bababa ba or tataas ba? So, this is very important guys kasi normally, sa cellphone lang tayo nagtitrade. So, tinitingnan na natin sa cellphone yung chart. Pero mas maganda yung guys kapag ka nag-charting kayo, tumitingin ng chart, maganda sa laptop or sa computer. So this one guys, i-modify natin, lagyan natin ng SL at saka TP. So long press nyo lang yung nakaano, tapos sa taas na nakalagay dito na may SL, tapos may TP. So lagay lang natin yung SL dito guys. So halimbawa ang yung SL natin, maglagay lang natin. Wala mo nang analyze ito guys kasi pinakita lang natin kung paano talaga maglagay para makapag-start ka ng trade mo regardless kung ano yung gusto mong price na iti-trade mo. This time is makita lang natin kung paano i-modify. Alright? So, sa isa naman, dito naman, naglagay tayo ng SL. Lagay ka lang price sa SL. Normally kasi sa atin guys, sa economy, may mga nakalagay na SL at saka TP. So, i-follow mo lang yun para i-modify. Don't forget na maglagay ng SL guys para hindi tayo magkasunugan. So, halimbawa, kung if ever mali yung prediction natin. Alright? So, done. So, ito na. Mayroon ng SL at saka mayroon ng TP. Itong dalawang trade natin. Alright? So, kung titingnan mo dito, nakalagay na mayroon na siyang SL at saka TP. Okay. Ito naman isa, wala pa. So, lalagyan natin ito ng you need to put SL and TP. Modify mo lang. Long press mo lang itong pair. Tapos, okay. So, ito naman guys, magko-close na tayo guys kung paano i-close. Kumbaga, paano natin i-end or paano natin i-close. So, kapag kahinto na tayo sa trade. So, gagawin mo lang, long press mo lang itong pair. Halimbawa, itong buy yung i-close natin. Long press. Okay, tapos close. Sa baba, close. So, close mo guys. Ita-timing na natin dito mag-profit ng konti. So, close natin. So, naka-close na. Alright. So, wala na siya dito kasi tapos na siya. Pero makikita mo yan sa history. Okay, ito yung history. Makikita mo. So, sa history din, mayroon today at last week. So, yan. Play around lang yan yung history. Balik naman tayo sa trade guys. Yung isa, halimbawa, i-close natin ito. Long press mo lang din. So, yun naman yung pag-execute ng trade, guys. So,
Guys, remember na si MT5 na tayo magti-trade ha. Si VT Markets, siya yung broker natin. So, itong video is nililink namin kung paano i-link si VT Markets at saka si MT5. So, once you do this one, guys, you're good to go. Pwede ka nang mag-practice sa trading mo, guys. So, remember, guys, that learn muna. Huwag muna maging aggressive, but maging aggressive sa learning. Ingat po.